Huminto sa pagtawa si Pablo and tries to catch his breath. When was the last time na tumawa siya ng ganito? Hindi na yata niya matandaan. But now, he is actually laughing so loud. Kasi naman, hindi sira yung handle na yon. Lahat dito via sensor na gumagana. Tinapat mo yung mukha mo. Natural, lalabas yung tubig. Kakaiba ka talaga. Dagli namang pinamulahan ng mukha si Sheila. Sensor? My God! Paano niya nakalimutan yon? Ano na nga lang ang sasabihin nito? Siya itong taga Maynila pero para siya itong taga bundok. Saka isa pa, baka kaya hindi mapuno ang tub kasi naka-open yung drain. Muling dagdag ni Pablo na lalong kinapula ng kanyang mukha. Ang hina mo naman, Sheila. Bulong niya sa sarili. Sorry ha, wala kasing ganun sa amin eh. Yuko ang ulo na paghingi ni Sheila ng paumanhin. Ang kanina ay malinis at maayos na banyo ng lalaki ay mukhang dinaanan ng bagyo dahil sa nangyari. Di bale, lilinisin na lang niya yon mamaya. Si Pablo naman ay natigilan. Did he offend her? He hopes not. It isn't his intention to insult her. He just find it cute that there's someone who doesn't know how to use a bathtub. There, tuyo na ang buhok mo. You can nap now. Pag-iiba niya sa usapan. Thank you, Pablo. Sorry ulit ha. No worries. Bigla na namang nakaramdam ng guilt ang binata na para bang may nasabi at nagawa na naman siyang mali sa dalaga. What's happening to him? Pablo, ano bang pwede kong pansapin sa sahig? Sapin? For what? Kumunot ang kanyang noo sa tanong nito. Sapin sa lapag, di ba kanina you agreed na either sa lapag o sa sahig na lang ako matutulog? Pagpapaalala niya sa naging usapan nila kanina. Well, sige. Tonight ka na lang maglatag dyan. But for now, you can lay on my bed. Automatic kong pinag-cruise ni Sheila ang kanyang dalawang kamay pagkarinig sa sinabi ng lalaki. Pablo, wala sa usapan natin yan ah. Anong balak mong gawin sa akin? Hey Sheila, do you think I want you to sleep with me? Aren't you being overconfident? Ako na nga ang concern sa'yo eh. Ako pang pag-iisipan mo ng masama. And besides, may taste ako no? Muli na namang natawa si Pablo. Ito na lang ba ang gagawin niya maghapon kapag ang babaeng to ang kasama niya, ang tumawa? Hindi niya inaasahan na ang kainosentihan nito ay makakadagdag ng pagiging cute nito. Pero minsan ang pagiging walang alam ang nagpapainit ng ulo niya. Pero pagdating kay Sheila, magaan lang ang lahat sa kanya. Napapasaya siya nito. Yabang mo naman? Narinig niyang sabi ng dalaga. Bagay na nagpatawa na naman sa kanya. Ewan ko sa'yo, yang itsura mo kasi, mukhang kahit poste na lagyan ng palda, papatulan mo. Dagdag nito. But this time, her mouth is already pouting. Oops, correction. It should be kahit mga poste na may palda. Mai-inlove sa akin sa sobrang gwapo ko. Ang kapal ng muka. Kapal? Baka naman ang gwapo ng mukha ko. Ewan ko sa'yo. Sige na, matutulog na ako. Teka, ikaw saan ka? Kumuha si Pablo ng dalawang unan at naglakad patungo sa sofa na nasa loob ng silid. Dito na muna ako. Pero ngayon lang ha, mamayang gabi. Diyan ako sa bed ko, ikaw na rito. Sabi niya bago humiga and close his eyes. Si Sheila naman ay napangiti ngayon. Sweet din naman pala ito si Pablo kahit paminsan-minsan. Pablo! Tawag niya sa pangalan ng lalaki. Bakit na naman? Sagot naman ito na nananatili pa rin nakapikit ang mga mata. Thank you! Sabi niya rito bago humiga na patalikod sa lalaki na nasa sofa. Isang ngiti naman ang hindi napigilan ni Pablo na sumungaw sa kanyang mga labi. Nagising si Pablo na tila may humahaplos sa kanyang braso. Unti-unti niyang dinilat ang kanyang mga mata, only to see Sheila in towel. Nakatapis ulit ito ng tuwalya at nasa kanyang tabi. Sheila, what are you doing? Takang tanong niya. Hindi niya magawang tumayo dahil pag ginawa niya iyon, siguradong babagsak ang babae sa lapag. I know, iniisip mo kanina yung nakita mong itsura ko sa loob ng bathroom mo. Malambing na sabi ni Sheila. Her voice is so beautiful, not very like her na laging nakaangil sa kanya. Ang buhok nito ay basa pa, which gave her an innocent look. Did you shower again?
Di ba nga't kanina'y tinuyo na niya ang buhok nito? Ano bang ginagawa mo? May sakit ka ba? He swallowed. Pakiramdam niya ay sobrang init sa loob ng kanyang silid. Kahit pa malakas naman ang aircon, ay hindi niya maramdaman. Bahagyang lumapit si Sheila pataas, hanggang sa magtapat na ang kanilang mga muka. Wala akong sakit, Pablo. Just tell me kung hindi mo ba iniisip what's behind this towel. Now, he is sure that she is flirting with him. Hindi ganito si Sheila na kanyang nakilala. But he has to admit na nadadala siya ng dalaga. I do, pero malito. He's still trying to get back to his senses. Kahit pa iba na ang sinasabi ng kanyang katawan. Anong mali dito? Kasal naman tayo ah. Technically, mag-asawa tayo. Ginagawa to ng lahat ng mga mag-asawa. Ayaw mo ba? Napalunok naman ang binata. Sheila, this is just a contract marriage. Shh. I know. But can we just forget about that even for now? Let's enjoy this moment, my dear husband. Kiss me. Bulong ng babae sa kanyang tenga at sinamahan pa ng mabining ihip nito na nakapagpatayo sa kanyang balahibo. Don't tell me I didn't warn you, ha? Paalala niya sa babae dahil nagsisimula na siyang madala sa kanyang nararamdaman. Hinawakan niya ang mukha nito and stare at her face and her lovely innocent eyes. Kanina nang masalo niya ito na nakatapis lang ng tuwalya, he has to fight the sensation that he felt. Lalo na't alam niya na si Sheila ay iba sa mga babaeng nakasama na niya. Pero hindi niya akalain na naramdaman din pala iyon ng babae. He pulled her closer. Ngunit isang malakas na katok sa pinto ng kanyang silid ang nagpabalikwas ng bangon kay Pablo. And then he realized he was just dreaming dahil nakita niya ang asawa na payapa pa ring natutulog sa kanyang kama. Napailing ang binata. Ano ba yung napanaginipan niya? Siguro dahil na rin sa ayos ng babae kanina, nakatapis lamang ng tuwalya. Well, kahit sino naman sigurong lalaki ay makakaramdam ng kakaiba when you see a girl na gano'n ang ayos at unless that guy isn't a real man. Diba, pagbibigay niya ng rason sa kanyang sarili. Hinilamos niya ang kanyang mga kamay sa kanyang muka bago tumayo dahil narinig niya muli ang malakas na pagkatok mula sa pinto. Sandali lang. Antok pa niyang sabi sa kung sino mang kumakatok. As if maririnig siya nito, soundproof kaya ang kwarto niya. Napamulagat siya nang ang kanyang mama at lola ang makita sa labas ng pinto. Iho, lunchtime na, nasaan si... Bigla niyang naisara ang pinto bago pa makapasok ang lola niya sa loob ng kwarto. Mabilis niyang tinakbo ang sofa, kinuha ang mga unan, comforter at inihagi sa kama. Tumama pa ang isang unan kay Sheila na agad namang nagising. Hey, ano bang problema mo? Kukusot-kusot pa ang babae ng mata habang puno ng pagtataka na tinitingnan ang ginagawa ni Pablo. Na tila natataranta habang pilit na ginugulo ang maayos na bahagi ng kama nito. Teka lang, bakit mo ba ginugulo yan? Ano bang ginagawa mo? Nasa labas sila mama at lola. And so? Pag nakita nila na may unan sa couch at maayos tong side na to, ano sa tingin mo ang iisipin nila? Napatango si Sheila when she finally gets what he meant. Oo nga naman, malalaman nito na hindi sila magkatabi sa isang higaan na pwedeng maging dahilan ng paghihinala nito sa kanilang kasal. Come, hinihintay na nila tayo. Tatanggi sana ang dalaga dahil halos hindi pa siya nakakapag-ayos ng sarili. Ngunit hinila na siya kaagad ni Pablo. Nagulat pa siya nang akbayan siya nito, like he doesn't want her to go anywhere. Nakaramdam ng bilis ng tibok ng puso niya, na mas lalong tumindi ng buksan ng binata ang pinto, at makita niyo roon ang mama at lola nito na ang laki ng pagkakangiti. Naku, I'm very sorry, Iha. Hindi namin gusto na abalahin ang ginagawa niyo. We thought na baka gutom na kayo. But if you two are still busy, go on with what you're doing. Hihintayin na lang namin kayo sa ibaba. A playful smile formed on Annie's lips. Tinapunan pa nito ng tila nasisihang tingin ng Lola Monet. Nakatulad nito ay may ngitiri na para bang nanunukso. Pagkatapos ay tinanguan si Pablo. She looked at him and she noticed that he's blushing. Ano ba ang nangyayari? Wala siyang maintindihan.
Tinangka niyang pigilan ng dalawang babae, pero dahil nga sa nakayakap sa kanyang binata, ay hindi niya nagawa iyon. Nakita pa niya na tila nagbubulungan ng dalawa pababa ng hagdan. Pagkatapos ay nagtawanan na para bang may pinag-uusapan na nakakatuwa. Anong ibig sabihin nila? Hindi ko gets. Ang weird ng mom at saka lola mo. Aniya. Imbes na sumagot ay hinila na siya ng lalaki sa harap ng life-size mirror na nasa labas ng walk-in closet nito at hinarap siya dito. Nakita niya na gulong-gulo ang kanyang buhok, gusot ang kanyang suot na blouse at bukas ang unang dalawang butones nito. Ngayon niya lang na-gets kung bakit ganoon na lang ang reaksyon ng dalawang mas nakatatandang babae. Did they thought that we... Otomatiko siyang humarap kay Pablo. Marahan itong tumango upang kumpirmahin ang kanyang iniisip. Natampal tuloy ni Sheila ang kanyang noo. Kasalanan to ng lalaking to eh. Hindi man lang muna siya pinag-ayos ng sarili. Sabi niya sa isip. Pero teka, kaya rin ba ito namumula kanina ay dahil sa inisip ng mama at lola niya? A teasing smile formed into her lips. Were you blushing earlier? Nanunukso niyang tinuro pa ang mukha ng lalaki. No, I did not. Tumigil ka nga riyan. Tinabig kunwari ni Pablo ang kamay nito upang makaiwas sa pangaasar nito dahil ang totoo, pakiramdam niya talaga kanina ay nag-init ang kanyang mga mukha. Why? He knows what his mother and grandmother were thinking. Dagdag pa ang kanyang panaginip kanina. Liar, nagbablush ka rin pala. She grabbed his arm and hugged it. Nakaramdam ng kakaiba si Pablo sa ginawa ni Sheila. Gayong hindi naman ito ang unang beses na yumakap sa kanya ng ganito ang dilaga. He can't understand himself now. First, the smell of her hair. Now, the touch of her hands. Both are now giving him some unnerving effect. Tumigil ka, Sheila. Ayusin mo na ang sarili mo at kakain na tayo. Mukha ka kasing may ginawa dahil dyan sa ayos mo. Pagising ka, wala ka ng poise. Hanggang sa pagtulog ba naman wala kang poise? Pilit niyang pinalis ang pagkakahawak nito sa kanya. Pumasok siya sa loob ng kanyang walk-in closet upang pakalmahin ang kakaibang damdamin na nararamdaman. Narinig pa niya ang malamyos na pagtawa ng dalaga, as if enjoying the awkwardness that she's seeing in him. Isang masaganang pananghalian ng kanilang pinagsaluhan. May bulalo, loming Batangas, sinaing na tulingan, at iba pa na specialty ng lugar. Dahan-dahan lang ang kain mo, hindi ka mauubusan. Mahinang bulong ni Pablo kay Sheila dahil halos mabulunan na ito sa sobrang lakas kumain. Inabutan pa niya ito ng isang basong tubig. Napapangiwi siya habang nakatingin dito. Ibang klase talaga tong babaeng to. He has dated a lots of women in the past. Lahat ay kimi sa tuwing kumakain sila sa labas. Ang iba naman ay halos hindi ginagalaw ang mga pagkain dahil sa takot na tumaba. Pero ang babaeng to, hindi yata uso ang salitang diet dito. Wow! Ang sweet nyo namang dalawa! Sabi ni Lola Monet nang makita ang ginawang pagbibigay ng tubig ni Pablo sa inaakala nilang asawa nito. Napailing na lamang si Pablo at nagpatuloy sa pagkain. Sweet po talaga si Pablo, di ba babe? Naisip ni Sheila na asarin ng lalaki. Malambing pa siyang ngumiti sa asawa, na sinagot naman ito ng isang ngisi. Alam niya na deep inside, gusto na siyang sigawan nito, gaya ng madalas nitong ginagawa. Pasensya na po kayo kung matakaw ako, mama at lola ha. Ang sarap po talaga kasi ng mga pagkain eh. Favorite ko po tong tulingan, ang sarap-sarap po. Masigla niyang sabi, habang patuloy sa pagnguya. The two women look so pleased sa kanilang narinig. Okay lang yan iha. Mas gusto ko nga yung ganyan, yung maganang kumain. We feel appreciated. Sa kaganyan talaga. Baka kasi naglilihi ka na, kaya ganyan ka kalakas kumain. Magkakaapo na ba kami Pablo ha? Binalingan ni Anya ang anak. Sukat naman sa narinig, ay biglang nasamid si Pablo. Maagap naman na nagsali ng tubig si Sheila sa isang baso at inabot sa lalaki. Hinaplos pa niya ang likod nito. Kahit pang gusto talaga niyang gawin ay tumawa ng malakas dahil sa nakitang reaksyon nito. Mama naman. Pagkuway sabi ni Pablo sa ina nang makabawi sa pagkabigla. Why? There's nothing wrong on that. Kasal naman na kayo ha. And besides,
You're not getting any younger. Saka gusto na rin namin ng lola Monet mo na magkaapo. Di ba, Mama? Binalingan ni Anya ang ina ng kanyang namayapang asawa na tila humihingi ng tulong. Oo nga naman na po. Gusto kong makita ang magiging apo ko sa tuhod. Matagal na panahon na rin simula nang magkaroon tayo ng bata sa bahay na to. Segunda naman kaagad ng matandang ginang. Pakiramdam naman ni Sheila, maski siya'y mahihirapan ng matunawan sa mga naririnig. Hindi niya kasi maiwasang makaramdam ng guilt. Lalo pangat alam niya na pagkukunwari lamang ang lahat. Umaasa ang mga ito na magkakaroon sila ng anak ni Pablo na malayong mangyari dahil nga maghihiwalay din naman sila pagkatapos ng 2 taon. Mama, wala pa po sa plano namin ni Sheila yan sa ngayon. Pero kung darating, why not? Di ba, Han? Gulat na napalingon si Sheila sa binata nang hawakan nito ang kanyang kamay at tawagin pa siyang Han. Siya ba talaga ang tinatawag nito? Nang makita niya ang nakakalokong ngiti nito, she just know that it's his way of getting back to her sa pagtawag naman niya kanina dito ng babe. Opo, Mama at Lola. Kimi niyang pagsang-ayon sa asawa. O siya, wag na nating kulitin ang mag-asawa, Ani. Pagkatapos kumain, ipasyal mo naman ang asawa mo sa paligid ng asyenda, iho, para din makilala niyang iba pa nating tauhan. Nakangiting pagsuko ni Lola Monet. Nakahinga ng maluwag si Pablo. He has a feeling kasi na hindi na humahaba ang kanyang ilong sa pagsisinungaling. Pero para din naman ito sa mga ito. Di ba nga't ito ang may gusto at mapilit na mag-asawa na siya? He just did his part. Kahit pa sabihin na pagpapanggap lamang ang lahat. Muli niyang tinapunan ng tingin si Sheila, na ngayon ay patuloy naman sa pagkukwento ng kung ano-ano sa kanyang mama at lola. They like her. Nararamdaman niya iyon. Sa bagay, she might be silly at times, pero alam niya na mabuting tao ang babae. He smiled, and for the first time, naramdaman niya na hindi siya nagkamali ng babaeng pinili para sa pagkukunwaring kasal na siya.